Hindi tulad na nangyayari sa kanyang ina, maayos na nakalis papuntang Amerika si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo ngayong gabi. Pinayagan ng korte ang dating presidential son na bumiyahe sa kabila ng kinakaharap na tax evasion case. Saksi si Ivan Mayrina. Bago mag-alas 9 kanina nang dumating sa NAIA Terminal 2 si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. 10:30 ng gabi ang kanyang flight sa Philippine Airlines patungong San Francisco. Ang mga nag-abang na media dali-dali siyang sinalubong pero bigong makakuha ng anumang pahayag mula sa kanya. Do you expect to breeze through immigration today? Pinayagan si Congressman Mikey ng Quezon City RTC Branch 100 na bumiyahe pa Amerika sa kabila ng kinakaharap na tax evasion case. Ito'y matapos niya maglagak ng 180,000 pesos na bail bond sa naturang kaso. 2 gabi lang ang nakararaan kasama ni Mikey ang inang si dating Pangulong Gloria nang harangin sila ng immigration officer sa NAIA Terminal 1 na magtangkang umalis ng bansa. Kanina pagpasok ng terminal, agad siyang pumila sa check-in counter para sa business class passengers ng eroplano. Bit-bit niya ang isang envelope ng mga dokumento na ipinresenta sa immigration officer. At tulad ng ordinaryong pasahero, dumaan din siya sa karaniwang security check. Ang permiso ng korte ay hanggang December 7 para sa biyahe ni Arroyo sa Amerika, kung saan makikipagpulong at mangangalap daw siya ng mga donasyon para sa ang galing Pinoy Party List na kumakatawan sa mga security guard. Kung can you just say one thing to sa mga nagsasabi na baka hindi raw kayo bumalik? Go one word. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantala, nasa Indonesia na ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para dumalo sa ASEAN Summit, pero bago umalis, nag-iwan ng mahalagang bilin si Pangulong Aquino tungkol sa mga hakbang ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Narito po ang report. Bago lumipad patungong Indonesia para sa ASEAN Summit, mahigpit ang iniwang bilin ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga naiwang opisyal. Lagi raw siyang balitaan tungkol sa galaw ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nitong Martes ay nagtangkang umalis sa bansa matapos mag-issue ng TRO ang Korte Suprema sa watchlist order ng DOJ. He told us to assess the situation and then come up with an appropriate plan of action. I assure you na ito talagang hindi ito bibigyan ng pagkakataon ni Presidente na hindi niya kinoconsider. I suppose kahit na nagko-komperensiya yun, lagi na sa isip niya kung ano yung mga developments tungkol dito. Nasa Bali na ngayon ang Pangulo at dahil naantala ang kanyang pagdating, hindi na umabot ang Pangulo sa pagbubukas ng summit. Si Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang ang tumayong kinatawan ng Pilipinas kasamang iba't ibang lider ng mga bansa sa Southeast Asia. Sa unang araw ng pulong, ilang mahalagang kasunduan ang pinirmahan. Kabilang dito ang paglulunsad ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance and Disaster Management, Declaration on ASEAN Unity and Cultural Diversity, at ang Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations. Tungkol naman sa tensyon sa Spratlys na isa rin sa mga balak talakayan ni Pangulong Aquino, sisikapin daw na ipagpatuloy ang negosasyon sa pagkakaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Para sa saksi, Steve Delisa nag-ulat. Sa ibang balita, may lead na raw ang Parañaque Police kay alias Brian na suspect sa pagpatay kay Ramjen Revilla. Umaas ang pulisya na maglalabas na ang korte ng warrant of arrest laban sa suspect. Saksi si Marisol Abduraman. Ito raw ang kuha ni alias Brian, isa sa 2 suspect sa pagpatay kay Ramjen Revilla na hindi pa hawak ng pulisya. Ayon sa star witness na si Ruel Puzon, si alias Brian ang unang kinontak ng umano'y mastermind na si RJ Bautista at siyang nakipag-ugnayan kina Glyza Vizda at Norwin de la Cruz na siya namang kumuha sa mga umano'y hard killer na sina Michael Nartea at Roy Francis Tolisora. Ayon sa source ng GMA News, si alias Brian daw ay kaibigan ni Hero na mister ng kapatid ni RJ na si Gay. Ang impormasyong ito, kinumpirma mismo ng Parañaque Police Chief Senior Superintendent Billy Beltran. Bagamat hindi pa nahuhuli, may lead na raw ang Parañaque Police kay alias Brian at may nakuha na rin karagdagang impormasyon tungkol dito. We may have knowledge kung yung true identity niya at kung saan siya naroon, pero we just want to be very sure po before i-amend namin yung aming endorsement sa information. Kaya umaasa silang may issue ng warrant of arrest laban kay alias Brian. Oras na maamyendahan ang charge sheet laban sa kanya. Kapag nag-issue ng warrant of arrest, ay tukoy na po yung name and yung
residence niya. Nakatakda naman bukas ang preliminary investigation kay Mara Bautista, kapatid ni Ramjen na suspect din sa pagpatay. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, mahigit 4,000 delegado mula sa iba't ibang advertising agency at media outfit ang nagtipon-tipon para sa 22nd Philippine Advertising Congress. Sa Camsur Water Sports Complex sa Camarines Sur, ginaganap ang Ad Congress na may temang Change the Game. Isa sa mga nagsalita sa opening ceremony ay si Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. na dating nagtrabaho sa advertising. Magbibigay naman ang talumpati bukas sa harap ng mga delegado si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Layon po ng Ad Congress na bumuo ng isang kasunduan na babago sa mukha ng advertising para sa ikagaganda ng TV industry at ikabubuti ng buong bansa. It's time to inspire and let people maybe have some insight on how they can change the game. I think they will be able to enjoy their seminars here, their meetings, and I wish a fruitful convention. Saksihan mamaya. Voluntary contribution sa Pag-ibig, SSS, GSIS at PhilHealth. Pinapatawan na rin ang buwis. Sa Showbiz Saksi, star-studded premiere ng Breaking Dawn Part 1 sa London, pinilahan ng fans. At video ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton na natawa sa pag-eksena ng isang topless torch bearer sa Hawaii, patok sa internet. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.